Tunay at lubos ba ang inyong pananampalataya? Totoo ba ang pamumuhay dito sa lupa? Kung ganon, pakasuriin mong mabuti ang iyong sarili kung ikaw'y sumusunod o hindi. Ano, salik ka dito. Ito, tulungan sa mga, sa lola. Patuloy ang pakikipaglaban sa pananampalataya. Kasama ninyo ako sa pakikipaglaban. Hindi o kalulugdan ang umuulong. Good morning mga kapatid. Maraming mga Kristiyano, sinasabi nila may Diyos sila, Kristiyano sila, pero hindi sila nagagabayan ng Diyos sa pagsamba, sa espiritu at katotohanan. Hindi katulad ng tunay na iglesia, tunay na mga Kristiyano. Ginagabayan tayo ng Espiritu Santo sa pagsamba. Kaya naririnig natin, sumasamba ang Espiritu Santo sa atin sa pamamagitan ng gift of tongues. Kasi para mapatunayan mong may Diyos ka, ginagabayan ka ng Espiritu Santo. Sabi ng Romans 8. Romans 8:14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Maraming tao din na sinasabi nila anak tayo ng Diyos eh. Hindi nila alam na anak ng Diablo. Nagkaroon ng kasalanan ng lahat ng mga tao naging anak ng Diablo. So kinakailangan maging anak ka ng Diyos, magkaroon ka ng kapangyarihan o otoridad na maging anak ng Diyos. Kaya bumaba ang Panginoong Hesus para sino mang sumasampalataya maging anak ng Diyos. So pag ikaw ay anak na ng Diyos, ibibigay sa iyo Espiritu Santo, gagabayan ka ng Espiritu Santo. Kapag sumasamba ka, ginagabayan ka ng Espiritu Santo, napapatunayan mo na anak ka ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, dadagpot tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkup na dahil dito sumisigaw tayo, Aba, Ama. So, pwede ka nang tumawag ng Ama. Aba, Ama. Dahil anak ka na eh. Pwede mo nang sambahin ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sumampalataya tayo. Ang Espiritu rin na nagpapatotoo kasama nating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. So, napapatunayan mo na anak ka ng Diyos, napatutunayan ng Espiritu Santo at ng Espiritu mo, anak ka ng Diyos, nakakasamba ka sa Espiritu at katotohanan na siyang hinahanap-hanap ng Ama, nasasamba sa Kanya sa huling panahon. So ito na yung huling panahon, tinitipon ng Diyos ang lahat ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At napatutunayan na ginagabayan ka. At ito ang mensahe sa atin ng Panginoon. Guidance of God is promised to us. Merong ipinangako ang Diyos na guidance, patnubay ng Espiritu Santo. So we need help, and God gave us the helper, the comforter to guide us in this evil world. Napakasama ng sanlibutan ito. Naghahari ang kasamaan ni Satanas dito sa sanlibutan ito. At naghahari lang ang kabanalan ng katwiran sa iglesia lang ng Diyos. Nakapaghahari lang ang Diyos sa kanyang iglesyang ipinatag. Sa mundo, napakasama na ng mga tao. Ang naging Sodom at Gomorrah ngayon, yung Westworld yung US, nandun ngayon ang talagang Sodom at Gomorrah. Nauulit na naman yung panahon ng Sodom at Gomorrah doon. Patuloy nilang ginaganap yung lugar na yun. Sabi ng Psalm 25:9, ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. So, yung mga tupa, yun ang mga anak ng Diyos. So, maamo ka. Ikaw ay isang tupa. Ang daan ng Panginoon ituturo ng Diyos sa iyo at papatnubayan ka sa mga decisions in life. Kasi alam nyo, napakahalaga ng decision making. Yung decision mo sa buhay, ang napakahalaga. Gagabayan ka ng Diyos sa mga decision mo sa buhay sapagkat anak ka na niya. So, kailangan na talagang maging anak talaga tayo ng Diyos na pinapatnubayan ng Espiritu Santo para lahat ng desisyon natin sa buhay maging tama.
Nakakasigurado tayo kasi ang tama lang ang Diyos eh. Ang mabuti lang ang Diyos. Ang mabait lang Diyos. Siya lang ang nakakaalam ng lahat ng katotohanan. So kung tayo pinapatnubayan ng katotohanan, laging tama tayo. Tama ang decision making natin sa buhay. Sabi ng Psalm 48:14, sapagkat ang Diyos na ito'y ating Diyos, magpakailan kailanman. So pag naging anak ka na ng Diyos, forever and ever yun. So huwag kang bibitaw sa pananampalataya. Kasi ang Diyos na Ama natin, forever and ever, hindi naman siya mawawala eh. Ikaw pwedeng mawala, pero ang Diyos hindi mawawala. Pero kung magiging anak ka na ng Diyos at patuloy na magiging anak ng Diyos, forever and ever na, makakatira ka na doon sa bahay niya, sa New Jerusalem, to the paradise of God. Sabi ng Psalm 73:24, iyong papatnubayan ako ng iyong payo, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. So, yung palang nagagabayan lang ng Diyos sa katuwiran, sa kanyang salita, ang may kaluwalhatian. So, kailangan maging anak ka talaga ng Diyos na pinapatnubayan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kung hindi ka magiging anak ng Diyos, hindi ka mapapatnubayan ng Espiritu Santo, so anong payo ibibigay sa iyo? Ang tatanggapin mo yung payo ng demonyo, yung payo ng sarili mo. Pero yung payo ng Diyos, hindi mo tatanggapin. So hindi ka makakasama sa kaluwalhatian. Kaya may tinatawag na being born again. Eh ngayon, alam nyo, ang pagiging born again ngayon, parang uso eh. Nakikiborn again. Tignan mo kung may Espiritu Santo sila. Sumasamba ba sila sa Espiritu at katotohanan? Nagsasalita ba sila ng iba't ibang wika? May mga apostol at probeta ba sa iglesia nila? May tipan ba sila ng ikaputando? Yang tatlong yan ang hindi na pinatutupad ngayon ng mga born again. Tapos na daw yan, wala na. Di wala na yung Espiritu Santo. Wala na si Kristo. Ay aral ni Kristo yan eh. Guidance ng Espiritu Santo yan. Sabi ng Isaiah 30:21, ang iyong mga pakinig ay makakarinig na salita sa likuran mo at nagsasabi, ito ang daan. Lakaran ninyo pagka kayo pumipihit sa kanan at pagka kayo pumipihit sa kala. Still small voice. Isang mahinang tinig na papasok sa isip mo, yun ang Espiritu Santo. Yun ang Diyos. Kaya minsan, meron kayong ginagawa, makakarinig kayo sa isip nyo, umalis ka dyan. Tapos hindi ka umalis, nabagsakan ka ng nabagsakan ka na kung anong bagay. Sinasabi sa iyo eh. Ang Diyos nagsasalita, hindi lang natin naririnig eh. Kasi pag anak ka ng Diyos, papatnubayan ka ng Diyos. Ang kailangan natin malaman, paano siya nagsasalita sa atin. Ako madalas yun eh. Pag natapos na siya, maalala, sabi sa akin ng Diyos to eh. Halimbawa, lalabas ako, sabi sa akin ng Diyos, dalhin mo yung pitaka mo. Naiwan mo yung lisensya mo. Ayaw nga, Lord, thank you ha. Balik ako sa loob, kinuha ko yung pitaka ko. Nagsasalita ang Diyos eh, sa maliliit na bagay. Kailangan mahuli mo kung paano siya nagsasalita para nakakausap mo siya. Katulad ng Panginoong Jesus. Nakakausap niya ang Ama. Si Moises, nakakausap niya ang Diyos. Yung mga propeta, nakakausap nila ang Diyos. Ang kailangan lang, paano natin masasanay na kausapin ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, kailangan maging bata eh. Yung bata, kita niyo, lagi meron yaya. Lagi meron siyang alalay. Kailangan ganun tayo. Yung alalay na umaalalay sa atin, lagi tayong aalalayan. Kahit saan tayo magpunta, may yaya tayo. Tatanungin natin yung yaya natin, ang Diyos. Isinugo yung Espiritu Santo, comforter yun eh. Helper yun, tagatulong yun. Tagapagpaalala, guidance counselor yun. Kausapin mo, medyo sa loob mo eh. May Espiritu Santo sa loob mo, kausapin mo. Para maturuan ka. Isaiah 42:16. At aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman, sa mga landas na hindi nila nalalaman, papatnubayan ko sila. Aking gagawin kadiliman ang liwanag sa harap nila at ang mga likundaan ang matuwid. Ang mga bagay na ito ay aking gagawin at hindi ko kakalimutan sila. So kahit napunta kayo sa lugar ng uncertainty, yung walang kaliwanagan,
magulo ang sitwasyon, nandun ang Espiritu Santo para liwanagan ka. Bibigyan ka ng mga instruction. Maging attentive ka lang sa Kanya. Sasabihin sa iyo kung ano gagawin mo. Nangyari sa akin yan eh. Nagmumotor ako eh. Nasa Baguio Bridge ako. Nagtataka ako, bakit parang yung gulong ko, para bang maluwag ang tornilyo ng gulong. Pumupunta ako sa kanan, pumupunta sa kanan. Ano to? Sira ba ang motor ko? May dumating na tinig sa akin. Umalis ka dyan sa ibabaw ng tulay na yan, baka bumaksak, lumilindol. Ay ko, nung mapansin ko, nagtatakbuhan nga ang mga tao sa labas ng karsada, pumupunta. Eh, nandun ako sa bridge. So, mabuhay ang bridge. Pag lumilindol, pwede mabiyak yun eh. Eh, di yun ang naging instruction sa akin. Pag inilampas ko dun sa tulay, tapos tumigil ako, pinanood ko yung mga tao, nagsisigawan, nag-iiyakan. O, yun lang. Be relax. Sabi ng Diyos, relax. Relax na ako, pinanood ko yung mga tao. Nung matapos yung lindol, tsaka ako tumakbo na naman ulit. So makikita nyo, in time of danger, magsasalita siya. Attentive ka lang, tignan mo lang kung ano sinasabi ng Espiritu sa iyo. Eh yung iba, talagang lumilindol, nando sa Ama namin sumasalangit sa sambahin, bigyan mo po kami ng kakanin. Lumilindol na, bibigyan pa ng kanin sa araw-araw. Lumilindol na, pagkain pa hinihingi. Ganun ang mga tao eh. Abaginoong Maria, napupuno ka. Pati si Abaginoong Maria, kinausap pa. Sasabihin ng Diyos sa'yo kung ano yung igagawin mo sa oras na yon. And mostly, ang unang sinasabi ng Diyos sa'yo, relax. Cool your mind, relax. Payapa ka lang. Most of the time, yun ang mensahe kaagad ng Espiritu. Kasi pag payapa tayo, yung ating brain, naku-cool down, nakapag-iisip ng maayos siya. Kasi pag ikaw nagpapanik, hindi siya nagko-cool down, nag-iinit yung utak mo, hindi makapag-isip ng maayos. Yung nervous system mo, wala. Hindi makapag-function ng normal. Kaya sa mga contest, halimbawa, Pinoy henyo, lumabang ka, ninervous ka, wala na, blackout na yun. Hindi ka na makakasagot doon. Wala nang cooling down ng brain eh. Matataranta ka na, magpapanik. So most of the time, sinasabi ng Diyos, pursue peace. Peace lang lagi. Peace, love, not war. Ayaw ng Diyos nung natataranta ka, natetens ka, lagi lang relax. Kasi ang gusto ng Diyos, papatnubay siya doon sa payapa eh. Makakapatnubay sa iyo ang Diyos pag payapa ka. Control yourself. May self-control. Sabi ng Luke 1:79. Upang liwanagan ang nangalugmok sa kadiliman sa lilim ng kamatayan. So pag ikaw lugmok sa kadiliman, aalalayan ka. Alam nyo nung araw, kasi user ako ng drugs eh. Pag sabog na ako, talagang sabog na ako, magba-blackout ka na eh. Ang ginagawa ko, alam nyo, nagpe-pray ako. Pag yun sobra na tama ako, ang taas-taas ng tama eh, grabe na eh. Katakot-takot na drugs na yung binanatan mo, minum ka pa ng anak, sumundot ka na naman ng damo. Eh mga hasis pa, malalakas, mga bulaklak, mga budahem pa, malalakas lumaraw. Kapag nararamdaman ko parang mawawala ako, hindi ko kaya, magpe-pray ako. Panginoon, tulungan mo nga akong mag-isip ng maayos. Ang lakas na ng tama. Kasi mo, durog na ako, nagpe-pray ako noon. Nung pala, talagang may calling na ako nung panahon na yun. Ang usapan ba namin tungkol sa Diyos, pag sabog na ako eh. Ang usapan ko, magtatanong ako sa kanila, pare, bakit ka ba nilikha? Di magkakanya-kanya sagutan, nakakainis pakinggan ng mga sagot ng mga basag eh. Sabi ko, ano ba yung mga sagot niya? Wala akong makuha maganda sagot. Ba't ba tayo nabubuhay pa rito? Mag-iinom lang ba tayo ng alak, magbababae, magsusugal, tapos mag-good time? Wala pa tayong gagawin iba? Wala bang iba? Walang nakasagot sa akin sa mga tanong ko. Habang sa dumadating, ang dami-dami kong tanong, hindi masagot na masagot. Hanggang sa dumating ang panahon na tinawag na ako ng Diyos. Natutunan ko na lahat ng kasagutan nasa Bible pala, pero kailangan may pumapatnubay. Hindi ko may Bible, kailangan may pumapatnubay. May Espiritu Santo magpapaliwanag. Merong anointing of the Holy Spirit. 1 John 2:27 dapat. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. At hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ng sino man. Kaya pala walang makasagot doon sa mga tanong ko. Yung mga sagot ng mga tao, yung mga isip nila, idea nila, hindi ko matanggap. Hindi ako masatisfy. Kasi hindi kailangan tao magturo sa iyo.
Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid, anointing of the Holy Spirit, ay siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paano'y kayo'y tinuruan nito, gayon kayong nananahan sa kanya. So noon ko lang nalaman, noon ko lang naiintindihan ang mga tanong ko. Biblia ang sasagot. Itanong mo sa Diyos. Si Soriano, kabisado lang ang Bible, pero mali ang mga sagot niya, may halong isip. Dapat Espiritu Santo ang magpapaliwanag, hindi isip ng tao. Sabi ng Psalm 23:2, at maglagay ka ng sundan sa iyong lalamunan. Hindi. Huwag ganito eh. Psalm 23:2. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping na mga tubig na pahingahan. So, habang tayo nagpapahinga o relax ang mind mo, mapapatnubayan ka ng Espiritu Santo. So, trainingin natin ang ating sarili nila. Laging sumasampalataya. Laging umaasa sa Diyos. Kita niyo nung nakasakay sa bangka yung mga apostol, di ba? Ang lakas ng bagyo nun eh. Umaalo ng malakas, pumapasok ang tubig sa bangka, nataranta sila. Nawala yung relaxation ng mga apostol. Ano ginawa? Nagpanik. Tumakbo kay Kristo. Si Kristo nga, nagkakagulo na sa labas eh. Relax, nakahiga, natutulog. Tapos ginisig, Panginoon, wala ka ba kayong concern sa amin? Lulubog tong bangka, mamamatay kami rito. Ano sagot ni Kristo? Kayong kakaunti ang pananampalataya. Di ba kasama niyo ko? Ba't kayo natataranta? O pinatigil ni Kristo yung unos. Hindi na umalon. Relax sila. Pati yung alon na relax. So ganun eh. Si Kristo sa gitna ng kaguluhan, natutulog pa nga, di ba? Gaano siya kapayapa? Eh tayo, konting problema, nagpapanik. Hindi na natin malaman kung ano gagawin natin. Sit down and relax. Matuto tayo mag-relax, magpahinga, and then kausapin ng Diyos, magtanong. Itanong mo, Panginoon, ito po problema ko. Ano ba sagot dito? O maririnig mo yun, still small voice sa isip mo. Papasok yung sagot. Kailangan we have to meditate eh. Kailangan magtanong ka sa Diyos eh. Kausapin mo ang Diyos, magtanong ka. Have time with God. Meron nga nagkukwento, may nagpe-pray eh. Meron daw nagpe-pray, sabi, Panginoon, nagsasalita niya, uy, ito yung sagot, sabi niya, huwag kang magulo, nagpe-pray ako eh. Eh, Diyos na yung nagsasalita sa kanya eh. Sabi daw, huwag kang magulo, nagpe-pray ako eh. Sinasagot na nga eh. Kasi hindi tayo sanay makarinig ng tinig ng Diyos. Kung tayo sanay makarinig ng tinig ng Diyos, makakausap natin siya. So, para ngayong, meron kayong, online. May hotline. Laging merong online ka sa Diyos. Laging may connection sa Diyos. So, sa bawat sandali ng buhay natin, dapat laging may connection sa Diyos. Lahat ng sitwasyon, itatanong mo sa Diyos kung ano ang sagot. Kasi sabi ng Diyos, papatnubayan tayo ng Diyos eh. Sabi niya, ang sasabihin ko sa inyo, yung narinig ko eh. Hindi ako nagsasalita ng anumang bagay, kundi yung narinig ko sa Ama at sa Panginoong Jesus na pinag-uusapan nila. Ang sinasabi ko sa inyo, yung narinig ko. Sabi ng John 16:13, gayon man, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So, hindi siya magsasalita sa kanyang sarili. Kaya malalaman mo kung Espiritu Santo ang nagsasalita sa iyo, nakasulat sa Bible yung naririnig mo, sa isip mo. Kapag hindi ito katulad na nakasulat sa Bible, kalaban yon. Pero mag-iingat din kayo, minsan gumagamit ang kalaban ng salita ng Diyos. Kita niyo yung temptation ni Jesus Christ, di ba? Nung sabi ng demonyo sa kanya, gutom ka na eh. Ayan o,
ayan ang bato, gawin mo tinapay. Ano sagot ni Kristo? Man doesn't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. O tapos, ano yung sumunod na temptation sa kanya? Yung mga kayamanan. Sabi ni Satanas, lahat ng kaharian na yan at kayamanan, nasa akin na yan. Pwede kong ibigay yan kung sasamba ka. You have to worship only God. Lahat na sagot niya. Tapos ito, gumamit na salita ng Diyos ni Satanas. Dinala siya doon sa taas ng temple eh. Sabi sa kanya, magpatihula ka. Di ba nakasulat sa Salmo? Ni hindi matitinggi yung sako mo ng kahit bato o magugurli siya. Ba't hindi ka magpatihulog? Sasaluhin ka naman ng mga angel. Nakasulat sa Salmo yan eh. O gumamit ng Word of God. Ano sabi ni Kristo? Don't tempt the Lord your God. Takbo si Satanas. Hindi niya nakaya si Kristo. Siya yung Word of God eh. Diyos si Kristo eh. Yung buong kapuspusan ng Diyos na kay Kristo eh. Puro Word of God lumalabas sa kanya. Siya yung Word of God eh. So kung Word of God or the Sword of the Spirit, ang gamit natin, tatakas ang demonyo. Pero kapag hindi Word of God ang ating ipamumuhay, kailangan discerning spirit ka, malaman mo. Kasi ngayon, nag-preach ang demonyo. Nasa pulpito ngayon ang demonyo. Nagsasalita din ng mga salita ng Diyos. Discern. Ang daming mga born-again Christian ngayon na talagang hindi mo makita yung kabuuang nakasulat sa Bible. Hindi katulad nung talagang iglesyang itinatag ng Diyos through the Word of God. Lahat ng nakasulat sa Bible. Sabi nila, wala nang apostol, wala nang propeta. Yun ang sinasabi nila eh. Bakit? Wala sila eh. Sabi nila, wala nang give of thanks, but wala. Wala sila eh. Sabi na, wala nang tipa ng igapot. Wala sila eh. So yung sinasabi nila, wala kasi sila. Kaya sabi nila, wala yan. Pero nakasulat ba sa Bible? Nakasulat. O di susundin mo yung Bible, gaganapin mo ang lahat ng nakasulat sa Bible. Kasi may salita ng Diyos, pag hindi mo ginanap ang lahat ng utos ni Kristo, itatakwil ka. Sabi sa John 12:48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ang siyang sa kanya hahatol sa huling araw. So lahat ng sinalita ng Diyos sa Bible, yun din ang hahatol sa iyo. So para hindi ka mahatulan ng salita ng Diyos, gawin mo yung salita. Paano ka hahatulan? Ginawa mo yung salita. Halimbawa, yung salita, ang pundasyon ng iglesia may apostol at propeta. Kasama ka ng may apostol at propeta. Paano ka hahatulan ng Diyos? Sabi ng Diyos, ang sumasampalataya, magsasalita sa iba't ibang wika. Nakasulat, paano ka hahatulan ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, gagawa ka ng tipan sa akin ng ikapotandog. Nakasulat yun. Paano ka hahatulan? So yung nag-alis to, sabi, pag ang mag-aalis, magtatanggal ng Word of God sa Bible aalisan ko ng kapangyarihan kumain sa punong kahoy ng buhay. Yung magdadagdag ng salita ng Diyos naman, idadagdag ko yung plagues na naganap ng panahon ni Moses, idadagdagan ko pa. So, hindi ka pwedeng magbawas o magdagdag sa nakasulat na. It is written. Alam nyo ngayon, may issue sa US Yung New International Version, ang daming isiningit doon ng mga hindi talaga kasama sa Word of God. Pinalitan ng meaning. Kasi ang kinikilala talaga, King James Version. Kahit yung New King James Version, ipinakita rin nga na ang dami-dami nga. Talagang, ang daming mga mali din na ipinakikita. King James Version lang talaga ang basis talaga pagdating sa English. At sa Tagalog naman, itong tatak nito, ang banal na kasulatan, yun ang maganda pag Tagalog. Pag English naman ng Bible nyo, King James Version, huwag yung New King James Version. Kasi napanood ko sa internet Pinag-aaralan ng mga pastor doon yung mga mali-maling pagkaka-printed. Ipinakita talagang mali nga ang mga words. Kaya lang, pag may Holy Spirit ka, kahit anong Bible basahin mo, makikita mo mali. Bakit? I-guide ka sa all truth May anointing ka ng Holy Spirit. Kaya yung mga anak lang ng Diyos, hindi maloloko yun. Yung sinaraduhan, talagang masasaraduhan. Pero yung binuksan, hindi masasaraduhan. Sabi ng Romans 8:14, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga. At kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumaluhati naman kasama Niya. Sapagkat napatutunayan ko
na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat-dapat katumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. So kung i-compare mo yung pagtitiis na gagawin mo ngayon, kakarampot lang yun sa napakatinding ibibigay ng Diyos sa atin. Hindi pumasok sa puso, sa isipan, o narinig ng tenga ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. 1 Corinthians 2:9. Dadapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. So, iniibig mo ba ang Diyos? Sabi mo, oo. Patunayan mo. Susundin mo lahat ng salita ng Diyos. Lalo na ang aral ng Espiritu Santo. At yung hindi naniniwala sa kaloob ng Espiritu Santo, mangmang o hangal. Sabi sa 1 Corinthians 2:14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa. Sapagkat ang mga yon sinisiyasat ayon sa Espiritu. So hindi pwede rito yung matalino kang tao o intellectual kang tao o Illuminati ka. Hindi. Anak ng Diyos, may Espiritu Santo. Pagkat ang salita ng Diyos kinikilala sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung daw tumatanggi sa mga kaloob ng Espiritu Santo ay hangal, mangmang, sabi. Kaya sabi, wala na yung gift of the Holy Spirit. O di mangmang ka, tinanggihan mo yung kaloob, di mangmang ka, speaking of katangahan daw. Di talagang tanga nga. Hindi nila naiintindihan. Kasi alam nyo, tatlo yan eh. Yung nagsasalita sa unknown tongues, yun yung nagpapatibay sa atin, sabi. Yung nagsasalita sa iba't ibang wika, yung hindi nalalaman o yung unknown tongues. Sa 1 Corinthians 14:2, yun ang magpapatibay sa iyo. At yung unknown tongues na yun, walang makakaunawa, unknown nga eh. Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu'y nagsasalita ng mga hiwaga. So yung speaking in tongues, in unknown tongues, yun yung mga hindi naiunawaan ng tao. At kapag nagsasalita ka, hiwaga yun, ang Espiritu Santo nagsasalita. So yun ang nagpapatibay, sabi. Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa tao nagsasalita, kundi sa Diyos. So yung speaking in unknown tongues, hindi ka nakikipag-usap sa tao, sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu'y nagsasalita ng mga hiwaga. Dadapwat ang nanguhula ay nagsasalita sa mga tao. Yung prophecy, yung ginagawa kanina ni Evelyn at the baby, prophecy yun. So sa tao yun. Sa ikatitibay, sa ikapapangaral at sa ikaikauliw. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili. So gusto mo tumibay ang pananampalataya mo. Gusto mong matibay ka. Magsasalita ka in unknown tongues. Yung ibang wika naman, Acts 2:4. Acts 2, 3, and 4. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis na kapoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. So para mapuspos ka ng Espiritu Santo, bababasa iyo ang Espiritu Santo, magsasalita ka ng iba't ibang wika. At nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang sabihin. So, in the utterance of the Holy Spirit, meron doon taga-Parto, Babylonians, meron doon mga taga-Pampilya, meron Saudi Arabians, may Egyptian. Sabi ng mga tao, lasing ba yan? Bakit sinasabi niya ng mga dialect natin? Eh, di ba't mga Galilean yan? Aramik ang salita ng mga yon, Hebrew. Bakit nagsasalita yan ng salita na? So, yun yung nagsasalita ka sa iba't ibang wika. So, yun yung pangalawang part ng speaking in tongues eh. Kaya mai-interpret yun ng kahit sinong bansa. Pag narinig kasi, nagsasalita ka sa iba't ibang wika. Pero yung unknown tongues, speaking, walang nakakaunawa. At magsasalita ka ng bagong wika. Sabi sa 16:17. Mark 16:17.
Kapag sumasampalataya ka na, bibigyan ka ng Espiritu, magsasalita ka ng bagong wika. Ibig sabihin, noon mo lang narinig yun, pwedeng unknown tongues yun, pwedeng other tongues. Pero bago yun. Sabi dito, at lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. So ikaw ba sasampalataya? O kailangan malinis ang puso mo, totoo kang tatanggap kay Kristo, ibibigay sa iyo Holy Spirit. At magsasalita ka ng iba't ibang wika. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan at magsasalita sila ng mga bagong wika. So siguro naiintindihan natin yung speaking in tongues. Kapag ikaw sumampalataya, magsasalita ka ng bagong wika. So yung bagong wika sasabihin mo, noon mo lang yun narinig. Pwedeng other tongues yun, pwedeng unknown tongues. Kasi kung ang salita mo yun ay other tongues, may maiiyak kapag i-interpret doon. Pag hindi ma-interpret ng tao, unknown tongues yun. Sa Diyos ka nagsasalita. So, ganun ang sistema ng mga kapatid. Yun ang mga spiritual na tinatanggihan ngayon ng maraming iglesia. Yun yung, ano ba yun? Yung 11:49 ng Luke ba yun? Itong Luke 11:49 ito'y pinagtatalunan pa. Pero hindi dapat pagtalunan, Word of God Hindi mo pwedeng dagdagan o bawasan o baguhin ang Word of God. Ito yung Luke 11:49. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos si Kristo. Magsusugo ako. Ano ba yung magsusugo? Future. Magsusugo Halimbawa, aalis. Future pa yun. Mamaya, aalis ako dito. Umiinom. Ngayon na yun, umiinom. Iinom. Future pa yun. Pag alis ko dito, iinom ako. So, future tong sinasabi. So, mangyayari pa rin to, future Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Sabi, wala nang propeta, ay magsusugo nga hindi, naisugo na Kahit ba naisugo na sa Israel, ang salita, magsusugo Sana kung may kasunod nito, magsusugo ako ng mga apostol at propeta, pag naisugo ko na, tapos na, hindi na. Wala naman nakalagay Ang nakalagay, magsusugo ako ng mga apostol at propeta. So, yun namang ikaputando, yun yung forever ordinance na ibinigay sa saserdote si Kristo na forever na high priest. Kasi yung pagkasaserdote ni Melchizedek, hindi carnal yun Sa tao, yung pagkasaserdote ni Jesus Christ, yun ang ating high priest. At sabi doon sa high priest, bibigay natin ang ating ikaputando doon sa taas. Hebrews 7:10 ba yun? 7:5. Hebrews 7, ano ba yun? pala, Hebrews 7:8. At dito, asan yun dito? Doon sa lupa. Itong mundon to, dito, ang taong may kamatayan, may kamatayan ako, ay tumatanggap ng 10 bahagi. So halimbawa, nag-type sa akin si Ian. Nag-type si Ian sa akin ng 100,000. Ang dami. Malay mo, magkano to? 100,000. Di tatanggapin ko yun dahil ako pastor niya Namamatay ako, di tatanggapin ko yun. Dadapat doon ang isa na pinatutunayang nabubuhay. Tumatanggap daw ng ikaputando yung isang nandun na nabuhay. Sino ba yung nandun sa langit na nagpe-pray sa atin na hari saserdote? Si Kristo. O pag hindi ka na nag-ikaputando, hindi ka na nagbibigay sa high priest. O paano ngayon mawawala yun? Meron isang nabubuhay na high priest. Paano mawawala yung unknown tongues? Titibay ka doon. Paano mawawala yung propeta at saka apostol? Magsusugo pa lang nga. Walang Holy Spirit ang maraming born again ngayon. Nababatay lang sila sa Bible without the instruction of the Holy Spirit. Ang tawag sa kanila, evangelical. Evangelical. Meron naman tinatawag na charismatic. Yung charismatic naman, puro power. Wala namang evangelical, hindi nakabase sa Bible. Nagdadagdag sila. Meron nagwo-worship, nanginginig pa, hinihimatay. Meron naman tawa ng tawa. May nakasulat ba sa Bible, magtatawa ka? O kaya himatayin ka? Relax ka nga Normal ka Malakas ang self-control. Guided by the Holy Spirit. So, yun namang charismatic, puro power, walang Word of God. Yun namang evangelical, puro Word of God, wala namang power. So, dapat pagsamahin mo yung charismatic at evangelical, pagsamahin mo, ang tawag doon, iglesia ng Diyos na buhay.
Ang tawag doon, mga anak ng Diyos, ng Iglesia ng Diyos na buhay. Amen?